Gumuhong bahay at mga nasirang tulay. Ilan po yan sa mga pinsalang idinulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sinagip po ang mga residente na trap sa mga bahay na binaha, kabilang po ang isang buntis. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional Team. Dala na yun. Na, madala. La, tumba. Wala na yun. Unti-unting dumadaos-dos sa rumaragasang sapa ang mga lupa sa ilalim ng bahay na yan sa Maasim, Sarangani hanggang sa maya-maya. Tuluyang bumagsak ang bahay at tinangay ng tubig. Ligtas ang nakatira sa bahay na nakalikas daw bago ang insidente. Nagkumahog din sa paglikas sa mga taga-sitio Dabu, Barangay Nomo dahil sa pag-apaw ng ilog. Narescue doon ang isang buntis na manganganak na. Sa Purok Riverside sa bayan ng Glan, nilamon ng ilog ang ilang bahay kasunod ng mga pag-ulan. Maging ang puno ng niyog, natumba at tinangay ng tubig. Hala, dalap. Lumubog din sa tubig ang malaking tipak ng sementadong daan. Kaya inilipat ang ilang bahay para hindi maanod. Gumuho rin ang bahagi ng isang tulay sa Barangay Padido dahil sa lakas ng agos sa ilog. Nasagip naman ang isang lalaking natrap nang tumaas ang tubig sa ilog sa bayan ng Malapatan. Sa bayan ng Kiamba, nasira ang hanging bridge sa Barangay Gasi dahil sa malakas na hampas ng ilog kahapon. Nanawagan ang mga residente sa LGU para magkaroon ng mas maayos at ligtas na tawiran. Hindi rin pinatawad ng ilog maging ang approach ng sementadong tulay sa parehong barangay. Naglagay na muna ng kawayan ng mga residente para pansamantalang madaanan ng mga tao. Wala na lahat ang kabahayan dito, guys. Kuha na lahat ng baha. Lumikas naman ang nasa 15 pamilya sa Barangay Katubaw dahil sa pag-apaw ng sapa. Punsod ng walang puknat na ulan doon mula pa Miyerkules. Nanlumo rin ng mga mangingisda habang winawasak ng malalakas na alon ang kanilang mga bangka sa bayan ng Maitum. Nasa 8 bangka ang nasira habang may ilang bahay rin na napinsala dahil sa hampas ng alon. Isang lalaki naman ang nakunang biglang tumawid sa rumaragasang ilog sa General Santos City kahapon. Hala ka doon! Hala ka! Naanod! Oy, ga! Natangay ng ilog ang lalaki. Pero kalaunay, ligtas na nakaahon sa kabilang dako ng ilog. Sa Palimbang, Sultan Kudarat, 20 barangay ang binaha. 6 dito ang lubang apektado kaya nagpatupad sila ng preemptive evacuation. Kinakailangang i-rescue ang ilang residente kabilang ang mga bata. Nakauwi na ang ilang lumikas nang humupa ang baha kanina. Hanggang baywang naman ang baha sa Barangay Caridad sa bayan ng Lambayong kanina. Pinasok ng tubig ang mga bahay. Mahulog jud ka sa ubos. May pagguho naman ng lupa sa Sitio Kleb sa Barangay Datal, Dlanag sa Tiboli, South Cotabato. Humihingi sila ng tulong sa LGU para magsagawa ng clearing operations. Hindi rin madaanan ang Maladi Bridge sa Malabang, Lanao del Sur matapos itong masira kasabay ng pag-apaw ng ilog. Binaha rin ang mga kasada sa Iloilo City. Hindi maligapon mo basta sulod pero ginabuin-buin lang para nga hindi lang bala matamaan kadalom gid. Lumikas naman ang mga residente sa Barangay Kalubihan, Haro dahil sa hanggang baywang na tubig kaninang madaling araw. Ayon sa Iloilo City DRRMO, 30 barangay ang apektado ng baha sa lungsod. Nahulog naman sa kanal at bahagyang tumagilid ang isang bus sa Hamtik Antique. Sinagip ang 8 sakay nito kasama ang driver at konduktor. Mga natrap naman sa bahay dahil sa baha ang sinagip sa Barangay Funda. Mahigit 100 pamilya ang inilikas sa buong lalawigan ng Antique dahil sa pagbaha at masamang panahon. Napinsala ang bahagi ng National Road sa Pilar, Bohol dahil sa pag-apaw ng tubig sa spillway. Ang perimeter fence sa tabing kalsada sa bayan ng Kandihay gumuho kaninang umaga. Ayon sa Kandihay MDRRMO, dahil ito sa paglambot ng lupa na nababad sa tubig bunsod ng ulan. Nakaranas din ng malakas na ulan ang ilang bahagi ng Luzon gaya sa Cavite at Aurora kaya maraming mangingisdang hindi muna pumalaot. Biyaya naman kung ituring ng mga magsasaka ang pag-ulan sa Ilocos Norte.
Malaking tulong anila ito sa mga sakahang hindi pa mataniman ng palay dahil sa pagkatuyo. Sa Dagupan City, habang di pa bumubuhos ang ulan, dumaong na muna ang mga bangkang pangisda sa pantalan dahil sa bagyong Quiapo. Tama-tama ng pagdaong namin kahapon na siyempre sa sobrang laki daw ng alon. Ang bubong ng ilang bahay, itinali na para hindi matangay ng hanging dala ng bagyo. Nakabantay rin ang Office of Civil Defense bilang paghahanda sa masamang panahon. Mga low-lying areas po. Dito sa Region 1 po ang atin pong tututukan sa posibilidad ng pagbaha po and even po yung mga rain-induced landslides po. Ayon sa Pag-asa, bagyong Quiapo ang nakaaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Habagat na pinalalakas naman ng bagyong Quiapo ang nagpapaulan sa Visayas at Mindanao. Ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagmisulong ilog ang ilang kalsada sa Lawag, Ilocos Norte dahil sa matinding baha bunsod ng bagyong Quiapo. Pahirapan ang pagdaan ng mga motorista dahil sa taas ng tubig. Pero may ilang pumapasadang tricycle ang pilit sinuong ang baha. Umapaw na rin ang mga kanal dahil sa lakas ng agos. Kaulapan ng bagyong Quiapo naman ang nagpaulan kanina umaga sa ilang bahagi ng Metro Manila. Saksi si Gabriel Gonzalez. Napalusong sa baha ang ilan sa bahagi ito ng Taft Avenue at Pedro Hill Street sa Maynila kaninang umaga. Ang iba na natili sa Center Island. Nahirapan ding dumaan ang ilang sasakyan. Pinahapati ang bahaging ito ng Taft Avenue sa tapat ng Philippine Christian University at El Ginto Street sa likod naman ng Philippine Women's University. Gutter deep naman ang baha sa Caloocan. Napahinto tuloy ang mga rider at hinintay humupa ang baha. Malakas din ang ulan na may kasamang kidlat sa Muntinlupa City. Ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi. Lumakas pa po bilang severe tropical storm ang bagyong Quiapo habang lumalayo sa kalupaan ng Pilipinas. Base po sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 3 sa kanlurang bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands pati na sa hilagang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at natitirang bahagi ng Apayao. Ganyan din po sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at natitirang bahagi ng Ilocos Norte, pati na sa Ilocos Sur, La Union at hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Huli pong namataan ang sentro ng bagyo 110 kilometers kanluran-hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. At sa forecast track ng Pag-asa, inaasang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong gabi o bukas ng umaga. At hinihila pa rin ito ang habagat na nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Saksi si Bea Pinla. Ito ang sumalubong sa mga barko ng PCG at BFAR na naghatid ng tulong sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc kaninang umaga. 5 meters! Binugahan sila ng water cannon ng China Coast Guard. Water cannon! Ayon sa PCG, 6 na CCG vessel kasama ang ilang maritime militia ang bumuntot sa BRP Cape San Agustin. Saka ito binugahan ng water cannon pasado alas 6 ng umaga. Pasado alas 7:30 hanggang bandang alas 8, ilang beses binoter cannon ang BRP Datu Paduhinog. May 1.7 metro lang ang layo ng barko ng CCG. Pinatay rin daw ng barko ng CCG ang Automatic Identification System na paglabag sa International Regulations on Safety of Navigation. Pansamantalang nawala ng satellite at internet ang barko. Pasado alas 8 ng umaga, na-monitor ang isang maritime militia vessel na naghahatak ng lubid 100 metro mula sa BRP Datu Sumacuel. Bagay na pwede raw maglagay sa barko sa peligro. Mag-alas 9 ng umaga, ang BRP Datu Cabaylo naman ang binomba ng tubig. Ang panghaharas ng China, kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea. Giit nila, final and legally binding ang 2016 Arbitral Award kung saan sinabing walang bisa ang 9-dash line ng China. Nakasaad rin dito
na common fishing ground ng Bajo de Masinloc na mahigit 100 nautical miles lang ang layo sa Zambales. Tapangan talaga yung loob talaga para mabuhay yung mga pamilya namin. Hanggat may dagat, tuloy lang po. Kahapon lang ng umaga nang bombahan din ng tubig ng CCG ang BRP Dato Dumangsil. Sa ikatlong araw po ng pagpapatrolya ng PCG at BFAR dito sa Bajo de Masinloc, kasalukuyan na pong niwa-water cannon ng barko ng China Coast Guard ang BRP Dato Dumangsil ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At nitong Lunes naman, 2 Pilipinong sundalo ang sugatan matapos ang pamamalo ng China Coast Guard sa mga Navy personnel sa Ayungin Shoal. Sa bagong pahayag ng China Coast Guard, tinawag na iligal ang paglalayag kanina ng mga barko ng Pilipinas, pati ang bangka ng mga mangingisda sa Bajo de Masinloc na tinawag nilang Wangyan daw. Bayolenteng pag-atake naman sa CCG ang tawag nila sa nangyari sa Ayungin Shoal. Babala ng China Coast Guard sa Pilipinas, itigil ang mga anilay mapang-udyok na gawain. Dati nang sinabi ng PCG at AFP na hindi mga Pilipino ang nagsimula ng gulo sa Ayungin Shoal. Sa huling araw ng 59th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Foreign Ministers Meeting and related meetings, pinagtibay ng European Union ang suporta nito sa 2016 arbitral ruling. The EU supports efforts by ASEAN and China to conclude a legally binding code of conduct in the South China Sea. Disputes must be settled through dialogue, not coercion. I wish to express my deep appreciation for the EU statement of deep concern regarding the incident which resulted in the injury of a Philippine Navy serviceman. Nagpasalamat din ang Pilipinas para sa 15 million euros o mahigit 1 billion pesos mula sa EU para sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng Armed Forces of the Philippines o AFP. This is the first ever European peace facility support to be implemented in the Indo-Pacific, and a clear demonstration that Europe is stepping up as a security partner in the region. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Muling sumadsad sa pinakamababang level sa kasaysayan ang halaga ng piso. Nagsara ang palitan ngayong araw sa mahigit 61 pesos and 84 centavos kada dolyar. Mas mahina kumpara sa dating record low na 61 pesos and 75 centavos na naitala kahapon. Sa gitna po ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market dahil sa sigalot sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Umaabot na sa mahigit $100 ang presyo ng langis kada bariles. Kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi sa 2 oil tanker ng Saudi Arabia sa Red Sea. Ngayong araw din, inanunsyo ng Amerika na magpapataw sila ng 12.5% na taripa sa mga produktong inaangkat nila mula sa Pilipinas. Sa kabila po ng mga nakaraang pag-ulan, pababa pa rin ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at sa mga karatig na lugar. Ayon po sa Manila Water at Maynilad, ilang lugar ang posibleng makaranas ng paghina ng pressure ng tubig gripo. Saksi, si Rafi Tino. Ganito man kalakas ang ulan sa mga nakalipas na araw. Tuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat na pangunahing pinagkukunan ng tubig gripo ng Metro Manila. Tuloy pa din naman kasi ang konsumo ng tubig mula sa dam. Mas marami po tayong nakukonsumo kaysa yung pumapasok. Kaya po bumababa yung elevation ng dams natin kahit na umuulan doon sa watershed ng Angat o ng mga dams natin. Kaya sabi ng Manila Water, posibleng maging mahina ang pressure ng tubig gripo sa ilang lugar na kanilang sinusuplayan. Para tayo pa rin ang pag-distribute natin ng tubig sa lahat ng ating mga customers despite declining levels of cut-down. Pero 24 oras pa rin naman anila ang supply ng tubig gripo at hindi magkaka-water interruption, maliban sa iilang lugar. Pagkakataon na kung meron silang matataas na floors, baka hindi na makaabot doon ng ganong lakas yung tubig na dating na i-experience nila. Yung mga nawawalan daw ng tubig ngayon ay posibleng dahil lang sa maintenance work at walang kinalaman sa mababang level ng Angat. Pwede rin naman po tayo magpadala ng mga water tankers para lang mabigyan sila ng tubig habang inatapos natin yung ating mga repairs. Tugon din ng Maynilad ang water pressure management habang mababa ang level ng Angat.
bukod pa sa pag-aayos sa pag-iimbak ng tubig at pagbabawas sa nasasayang na supply. Kaya makararanas din ang ilan nilang customer ng mahinang presyo ng tubig gripo o pagbabago sa availability ng supply. Nananawagan sila sa mga customer na magtipid ng tubig. Bagaman sumadsad sa pinakabababang level ng tubig sa Angat at nasa 150.90 meters kumpara noong nakarang linggo, posibleng umakyat na ito dahil sa mga pag-ulan. Lalo na pag nakarating na sa reservoir ang tubig na bumagsak sa paligid ng watershed area nitong mga nakaraang araw. Inaasahan po namin ng Sabado and Saturday and Sunday, may mga pag-ulan pa tayo. Inaasahan po natin na aakyat po yung mga elevation ng mga major dams natin dito sa Luzon. Rafi Tima ang inyong saksi.